Magandang araw po ng linggo mga kababayan. Happy Lord's Day, Happy Sunday po at sa ating mga elders na viewers na lagi po nakasubaybay sa ating channel, sa mga ate, kuya, mga nanay at tatay at sa mga OFW. Magandang araw po ng linggo. Weather update po tayo ngayon, pero bago ho yan, baka hindi pa po kayo nakalike at nakasubscribe sa ating channel at pasubscribe po, no? Huwag pong kalimutan at pahit po ng notification bell para notify po kayo kapag meron po tayong update sa lagay po ng ating panahon. So mga kaibigan, narito na po ang ating weather update, no? September 15, 2024. Wala na po tayong binabantayan na bagyo sa loob po ng Philippine Area of Responsibility dahil po etong si bagyong Bibingka ay huli pong namataan dito po sa may bandang northeast of extreme northern Luzon. Malayo na ho, no? Na 1,145 kilometers na po yung layo niya. Ito talagang wala na po masyadong direktang epekto. Kung meron man po, mahina na lamang po yung trap ng kanyang hangin, which is nagko-combine po at pinapalakas yung habagat. Ang hypnosis po natin ngayong araw po ay ito naman pong southwest monsoon, no, or hanging habagat na siya pong nakakaapekto sa ilang bahagi po ng South Luzon, Visayas po at Mindanao. So mga kaibigan, narito na po ang forecast weather condition natin. Babalikan po natin mamaya, no, at i-up ko kayo sa mga posibleng banta po ng bagyo na pumasok sa ating bansa. So mga kaibigan, dito po sa area ng Mimaropa, Western Visayas at Negros Occidental, ang weather condition po natin dyan, monsoon rains po o yung pabugso-bugso pong pag-ulan. Asahan po yan madalas po sa hapon at sa gabi po. Dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Sa area naman po ng Bicol region, the rest po ng Negros Island region, occasional rains, no, o yung patuloy na mahinang pag-ulan, madalas din po sa may bandang hapon dahil pa rin po sa southwest monsoon. Sa area naman po ng Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Sacsargen, Caraga, Northern Mindanao, Batangas, Zambales at Bataan po, maulap po na kalangitan ang mararanasan dyan sa umaga. Asahan po yan pagdating ng hapon at sa gabi. At sa gabi po, mahina hanggang sa posibleng paglakas po ng pag-ulan ang posible pong maranasan dahil pa rin po sa southwest monsoon. So mga kaibigan, yung mga lugar po na aking binanggit, mag-ingat po kayo sa banta po ng pagbabaha in case lamang po magkaroon po ng biglaang buhos po ng pag-uulan. Umiwas din tayo sa mga mountainous area, doon po sa mga matataas na lugar sa banta po ng pagbabaha. So mga kaibigan, may minomonitor din po tayo na cloud cluster po sa loob at labas po ng ating bansa. Etong mga cloud cluster po na ito mga kaibigan, as of now, maliit naman yung chance na ito po ay mabuo bilang low pressure area. Pero ang pinapangambahan po natin dahil meron tayong habagat, once na mag-combine sila or magbago yung direksyon ng habagat dito sa loob ng ating bansa, posible pong mabuo yan, no, bilang isang low pressure area. So babantayan po natin at imo-monitor po natin yan. Ang lagay naman po ng panahon ngayong araw po ng linggo, sa malaking parte po ng Luzon mga kaibigan, maganda po ang panahon. So yung mga magsisimba, no, family day po ngayon, wag po kayong mag-alala, hindi po magkakaroon ng pag-ulan ngayong umaga po ng linggo. Pero mga kaibigan, paalala po, sa may bandang hapon po, asahan po ang posibleng pag-ulan, no, dahil po sa hanging habagat. Hanggang sa gabi po yan. So magdala na lamang tayo ng payong jacket at kapote kung aalis po kayo sa may bandang hapon. Ang Mimaropa po, maula po na panahon ng mararanasan dyan dahil sa habagat, mag-ingit po yung banda dyan, no, pinapaalalahanan ko po kayo. Sa Palawan po, Visayas at Mindanao, maulap din po na may pag-uulan ng posibleng maranasan dyan, no? Nakakalungkot man ngayong umaga, pero ganun pa man, magdala na lamang kayo ng payong kung kayo aalis at lalabas ng inyong mga kabahayan. Dito naman po sa Davao, eastern section po ng Mindanao, ay maaliwalas naman po na panahon ng mararanasan sa umaga, pero sa hapon po at sa gabi, asahan po ang mahina hanggang sa posibleng paglakas ng pag-ulan dahil po sa habagat. Mga kaibigan, ito po yung sinasabi ko sa inyo na ipapaalala ko lamang po dahil nga po nasa rainy season na rin tayo kahit po may pag-araw o maaraw ang panahon sa umaga dahil may alam naman natin pagpasok po ng bare months ay talagang tuloy-tuloy po ang mga bagyo o sama ng panahon. So meron po tayong binabantayan, no, itong week 1 po
from September 15 to 19, 2024, malaki po ang tsansa na may mabuo pong bagyo, no? Pero imo-monitor po natin yan dahil nga po anytime pwedeng may mabuo na mga cloud cluster o kumpol ng kaulapan. Tulad na aking sinasabi, meron nga po low pressure area naman ang kasunod nun hanggang sa posibleng maging tropical depression or mahinang bagyo. So maging mapagbantay po tayo mga kaibigan at panatilihing nakasubscribe sa ating channel. Sa week 2 naman, ito po yung mga date po na posibleng mabuo naman itong isa o pangalawang bagyo, no? O kasunod po nung isang mga bagyo na yan kasi sinasabi ko po dalawang bagyo, no? Itong September 20 to 26, malaki po ang tsansa na may mabuo din pong bagyo sa pagitan po ng mga araw o petsa po na yan. So sa mga nalilito po, ngayon po kasi after po ni bagyong Ferdy, no, yung si Bibingka nga po tinutukoy ko, ang susunod po na bagyo diyan, ito pong si bagyong Hener at si Helen, no. Sa mga nalilito, wag po kayong malito kung Bibingka po international name, yung Ferdy sa ating bansa naman, no, pumasok yan. Hener at Helen po ang susunod natin. So mga kaibigan, bago tayo magtapos, bibigyan ko lamang po kayo ng ilang tips, no, para po handa tayo sa kalamidad po or bagyong papasok sa ating bansa, no? Dito po sa ating channel, hindi lamang tayo nagbabalita, no? Palagi ko po kayong pinapaalalahanan sa banta po ng ating dapat gawin, no? Para maging handa tayo. So yung 6 na tips po na ibibigay ko, sana po makuha nyo mga kaibigan. Tips para maging handa po tayo sa kalamidad at sa bagyo. Unang-una po, manatili pong inform tayo, no? Na lagi po tayo nakikinig sa weather update natin at alam po natin kung ulan ba o hindi. So alam nyo kung lalabas po kayo o hindi ng inyong mga kabahayan. So pangalawa, i-secure po ang mga ari-arian o mga kagamitan natin, no? In case magkaroon ng biglaang pagbabaha, yung mga appliances natin nasa taas na, kung meron po kayong second floor, doon nyo po ilagay. So pangatlo, mag-imbak po lagi ng supply ng pagkain. Kasi kapag may bagyo o may kalamidad, ang hirap po lumabas, no? Lalo na po pag may bagyo talaga maulan, hindi kayo makakalabas niyan. So manatiling may supply po ng pagkain, no? Lagi po yan. At pang-apat, lumikas po o kaya naman mag-evacuate kung kinakailangan po. Lalo na po yung mga lugar na mabalapit po sa mga ilog, yan po yung madalas na binabaha dahil nga nasa ilog sila banda. At i-check nyo mabuti sa LGU kung talagang meron kayong malilipatan, mag-evacuate kayo hanggat maaga kung sakaling magkaroon po ng pagbabaha, no? O malakas na pagbabaha. At magkaroon po tayo ng communication plan o yung plano po na gagawin natin kapag merong bagyo, no? Para nakahanda tayo. At yung pang-anim, manatili pong nasa loob ng bahay. Kung matataas naman yung lugar nyo at hindi binabaha, manatili na lamang sa bahay dahil kapag may bagyo, yung lakas ng hangin, delikado po yan sa atin, no? Minsan nililipad yung mga yero, kung ano-ano pa man, baka tamaan pa tayo sa ulo. Mga kaibigan, tapusin na natin yung banta ng bagyo, no? So, mas maganda lagi tayo nakahanda. Iwasan din po yung magtatapon ng mga basura, no? At bumabara yan sa mga kanal. Yun po yung nagiging main cause talaga. Number 1 po yan sa pagbabaha. Naalala nyo po nung mga nakaraan, bumugso ang napakalakas sa pag-uulan at bigla ang pagbaha po nangyari. Kasi nga yung mga basura naipon at yun po yung nangyari, bumara sa mga kanal. Hindi po, yung drainage po wala, no? Barado. Hindi po tumatagos o dumadalo yung tubig kaya nagkakaroon ng bigla ang pagbabaha. Iwasan din po mga kaibigan yung pagputol ng mga puno. Kung meron tayong puputulin na puno, siguro wag na lang, no? Sabi ng ilan, bayad naman daw yan at okay naman daw yung pagputol ng puno. Well mga kaibigan, may tamang pagputol po ng puno. At kapag rainy season, iwasan po, bawal po talaga magputol ng puno kasi yan po yung sumisip-sip ng tubig kapag meron pong bagyo, no? Mga kaibigan, mamaya ulit meron tayong update sa ating lagay ng panahon. So pakiusap ko lamang po, huwag kalimutan i-like at subscribe ang ating YouTube channel para updated po kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.